Okay, Mark chapter 1 verse 40 hanggang sa end po ng Mark chapter 1, which is verse 45. Okay? So, kaya po kinanta natin Blessed Assurance. Ano ba yung storya natin? No? Ano yung storya natin bago tayo maligtas? Anong storya tayo nung ligtas na tayo? At yung storya natin habang tayo po ay naglalakad sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Ito ba yung maganda? Naway maganda po palagi, no? Tsaka, ano po ba yung nangyari sa atin bago tayo maligtas at nung oras po tayo naligtas? Tandaan niyo po palagi yan. Kasi napaka-importante yan. Okay? At itong mga bagay po na ito na pag-aaralan po natin is very, very important po sa ating lahat. Kasi unang-una sa lahat, si Jesucristo palagi ang bida dito. At again, sa Mark po, inahalin tulad po si Jesus bilang isang minister o worker. O sa Tagalog ay tagasilbi. Siya po ang ating Panginoon, pero bilang isang leader, siya po ay nagsisilbi rin po para sa atin. Nagsisilbi siya in a way na hindi dapat natin siya alipin, kundi pinaghihirapan niya tayo. Nung Friday, na pag-usapan po natin kung ano yung mga ibig sabihin ng pangalan ni Jesus. Kaya kailangan nagre-repent tayo o nagsisisi, tinatalikuran natin yung pagiging makasalanan natin. Okay? Pero dito po is Jesus healing the sin that cannot, the sickness that cannot be healed. Healing the sickness that cannot be healed. Kasi po ang ketong ay isang sakit na hindi po napapagaling ng sino mang tao. Hindi po yan napapagaling. Ang Diyos, ito po ang ketong po ay isang hatol po sa isang tao pag siya po ay nagkasala. Pag mababasa niyo po sa Exodus, yung kapatid po ni Moises na si Marian ay nagrebelde laban kay Moises. Si Moises po yung ginawang leader ng Panginoon. No? Nagre-represent para sa Panginoon. Ang pinaka-leader pa rin kasi ng mga tao noon, mga nananampalataya ng mga Israelita, ay yung Diyos pa rin. Pero yung mga commands ay binibigay kay Moises para si Moises po yung magpatupad ng gusto ng Panginoon dito sa mundo. Pero yung kanyang kapatid mismo, yung kanyang kapatid na napakalapit, ay may ginawang bagay. At ginawa ay, siya po ay nagkaroon ng ketong. Okay? At yung ketong na yun, talagang nagkaroon siya ng puti at hindi maintindihan hanggang sa mamatay yung tao. At pag tinignan nyo po yan, no, pag makikita nyo po yan sa bandang ano ba yun? Genesis, Exodus, susunod doon, Leviticus. Sa bandang Leviticus po doon, I think Leviticus chapter 12, pinag-aaralan ko ito agabi, is nandoon po yung mga batas. Ay, chapter 13, tungkol po sa ketong. Kapag hindi ka magaling, nasa labas ka po ng kampo ng Israel. O nasa labas ka ng bahay ng Israel. Pero pag magaling ka na, papasok ka ulit. No? Kasi ganun po yung ketong, kasi talagang pandidirihan, kasi nakakahawa din ito. Okay? Kung merong sakit siguro na delikado ngayon, sabihin natin cancer o AIDS. Cancer siguro, pero yung cancer hindi nakakahawa. Yung AIDS nakakahawa. Pero ito yung ketong, pag lumapit ka sa taong ito, hindi lang sa tao ito kasi pati yung mga bahay nakakapitan din ng bakterya o ng virus ng keto, kayo magkakaketong din. At yung ketong noon kasi medyo parang iba sa ketong ngayon. Pero yung ketong ngayon, nakwento ko na sa inyo, ano ba yung ketong ngayon? Yung ketong ngayon is nawawala po yung pakiramdam ninyo. Na autoimmune disease siya, nawawala yung pakiramdam. Kaya, kung ano yung nangyayari, alam niyo yung sakit, yung kunyari nakakaramdam tayo ng sakit sa ating balat, nakakaramdam tayo ng sakit na, nagkakasakit tayo, nagkakaubo-ubo, kailangan magpahinga. Ito yung regalo pa rin ng Panginoon para hindi mo abusuhin yung katawan. Kasi pag kunyari, mainit yung isang bagay, at least alam mo mainit, may iwas mo yung kamay mo. Diba? Mamaya sobrang init pala ng kumukulong tubig, hindi mo alam, pero yung ketongin, hindi nila mararamdaman yan. Ano mangyayari sa kamay nila? Malalabnos yun. Diba? Pag may bagay na ginagawa sila, hindi nila alam. Mamaya nakakaskas yung kanilang paa, ano nangyayari? Napupulpud, nasusugat na nasusugat. Hindi nila alam, lakas na pa yung dugo. Dumudugo yung paa nila. Diba?
So yun yung ketong ngayon. At pag pumunta kayo sa hospicio ng isang mga ng ketongin, malansa doon. Bakit? Amoy dugo na kabubulok. Kasi ganun dun eh. Okay? So dito po, no, ang title po ng ating pag-aaralan is Healing the Sickness That Cannot Be Healed. Okay? So dito sa verse 40 po, pag-aralan natin kung ano ugali ng ketongin dito bago po siya gumaling. Kasi ang kwento po dito, nagpapagaling na si Jesus. Umalis siya doon sa bayan o sa syudad kung saan sila Pedro nakatira. Sabi ni Jesus, punta tayo sa ibang bayan din. Pero yung pinaka-goal ni Jesus, ano yun? I-preach yung ebanghelyo. Ipagkalat. I-declare. Ang ibig sabihin ng preach kasi, deklara. Pag sinabing deklara, ito yung dapat mangyari. Ito yung dapat natin gawin dahil si Jesus po ang Diyos. Ang Diyos po ang nagmamay-ari ng lahat. Amen? Kaya pag sinabi ng pinakataas-taasan, pinakamakapangyarihan, ito dapat yung gawin. Yun dapat yung ating ginagawa. Kasi kunyari may batas. Pag sinabi ng batas, lahat ng tao hindi na pwedeng lumabas ng alas 8 ng gabi. Ang lalabas ng alas 8 ng gabi ay ikukulong ng 24 o 48 oras. Ikukulong yun. Dinideklara yun. Hindi pakiusap yun. Kundi ito dapat yung mangyari. Ayun dinideklara ni Jesus, yung paraan paano maligtas sa pamamagitan ng pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon. At yun po ay talagang susunod yung mga tao. Dahil Panginoon siya, kailangan sumunod yung mga alipin. Amen? Dito sa verse 40, nung narinig yun ng ketongin at nakita ng ketongin na marami pong gumagaling, maraming mga sinasaniban ang na-exercise ni Jesus o natatanggal po, napapalis ni Jesus itong mga demonyo na nakasanib sa mga tao. Sa verse 40 po, ang nangyari ganito. Sabi, and there came a leper to him. O sa Tagalog, at may isang ketongin na lumapit kay Jesus. So yung ketongin, malakas yung loob. No? Yung ketongin yung ugali niya, bago siya maligtas. O bago siya magkaroon po ng kagalingan. Lakas na loob. Dapat ang ketongin nasa labas lamang ng Israel. Pero itong ketongin po na ito, narinig niya may nagpapagaling doon. Meron dong Panginoon na may kakayanan magtanggal ng mga masasamang espiritu sa tao na napaka-imposible. Pero na lang pag ito ay talagang napaka-makapangyarihan at galing po sa langit. At itong ketongin po na ito ay nagmadali, malamang umalis doon sa dapat kung saan siya dapat, na nasa labas lamang ng bayan o ng buong country ng Israel o ng Samaria. Siya po ay pumasok, naglakas ng loob para puntahan si Jesus. Ganun po dapat tayo. Si Jesus po, wini-welcome niya kahit sino mang makasalanan. Alam natin yung makasalanan ay talagang galit ang Diyos. Sa kasalanan, may kita po natin yan. Sa Romans. May kita po natin yan kahit sa Isaiah. Diba? Sa tracts na binibigay natin, nakikita natin dyan. Dahil yung Israel nga, nagkasala. Anong ginawa? Yung Israel, piniling bayan na yan ng Panginoon. Anong ginawa ng Panginoon? Sa Isaiah, sinabi, ang Diyos, ayaw kayong pakinggan. Ayaw kayong tignan. Bakit? Dahil kayo ay makasalanan. Matitigas ulo ninyo. So yung Diyos po, galit po sa kasalanan, galit sa makasalanan. Oo, mapagmahal po yung Diyos. Pero galit sa makasalanan. Pero wini-welcome niya yung mga tao makasalanan na gustong magsisi at manampalataya sa Kanya. Katulad po ng ketong na ito na talagang pag nilapitan niya, pwede kayong magkaroon ng sakit na ketong. Diba? Pwede kayong mamatay hanggang hindi kayo gumagaling. Pero ito, naglakas ang loob siya. Ganon din. Okay? So siya naglakas ang loob. Pag ikaw ay makasalanan, hindi mo kailangan muna, anong iniisip ninyo? Na magpakabait. Katulad ng ketongin, hindi niya kayang pagalingin yung kanyang sarili. Aminado siya sa kanyang sarili na wala siyang kakayanan. Pero tayong mga tao, anong ginagawa natin? Iniisip natin may kakayanan tayo na tayo ay may kakayanan na gumaling sa ating mga kasalanan. Karamihan ng tao sabihin,
bago ako pumunta sa Panginoon, sasabihin nila, magpapakabait muna ako. Pero ulit, at pag magpapakabait ako, iniisip ng mga tao, sila po ay makapunta ng langit. Pero yung kasalanan po, yun po yung spiritual po nating sakit. Na wala tayong, tandaan po natin, wala tayong kakayanan na pagalingan yung spiritual nating sakit, which is yung pagiging makasalanan. Diyos lamang. Sabi nga dito, di ba? At pag ikaw naman ay napagaling ng Diyos sa iyong kasalanan, ligtas ka. Sabi, for by grace you are saved through faith, and not that of yourselves. It is a gift of God, not of your works, lest any man boast. Sabi yan sa Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Lagi natin pinag-uulit-ulit yan. Sabi dito sa Tagalog, dahil sa grasya lamang ng Panginoon, ikaw ay naligtas sa iyong mga kasalanan, na yung kasalanan magdadala sa iyo sa impyerno sa pamamagitan ng pananampalataya. At hindi po sa inyong sariling lakas. Ito ay regalo ng Diyos. Sa mga ligtas dito, alam natin dapat yan. Hindi na inyong mga mabubuting gawa o na inyong mga ginawa para walang magyabang na tao. Okay? Katulad po ng kitongin, dapat ganun din tayo sa ating kasalanan. Kahit sabihin mo, ikaw ay ligtas na. Diba, minsan may mga kasalanan ka nagagawa. Huwag mong isipin na kaya mong remedyohan yan. Dapat ikaw yung humingi ng tawad sa Panginoon. Sabihin mo, Panginoon, nagkasala ako, tulungan niyo po ako na hindi na magkasala laban sa inyo. Dahil nakakahiya sa Panginoon. Last Friday na pag-aralan natin, no, yung sorrow that brings everlasting life. Sana maalala natin yung mga bagay na yun, yung pag-uugali natin tungkol sa kasalanan. Pinaghihigantayan nga natin yung kasalanan natin kasi nahihiya tayo sa Panginoon dahil mahal na mahal natin yung Panginoon. So, ganun din dito, no? Lapitan natin yung Panginoon pag tayo ay makasalanan. Humingi ng tawad, humingi ng lakas. At syempre, pag humingi tayo ng tawad, humingi na tayo ng lakas sa Panginoon, dapat tayo ay aasa sa Kanya. Ganun din. Katulad dito sa verse 40, sabi ito, siya po ay lumapit sa Panginoon. Lalapit tayo sa step 1 sa ating kasalanan, lumapit tayo sa Panginoon. At sinabi dito, beseeching Him. Alam niyo po ba ibig sabihin ng beseeching? Ang beseeching po ay may pinapagawa o may hinihiling, may pinapakiusap. Yun po ang ibig sabihin ng beseeching sa Griego. Either may papagawa o may pinapakiusap. Okay? So isipin mo, ba't ito, kitongin, may papakiusap sa Panginoon? Una sa lahat kasi yung Panginoon, siya po ay miministro sa atin o tumutulong din mismo sa atin bilang mabait na Panginoon. Bilang mabait na leader, siya mismo ang tutulong sa atin. Amen? So kung sino man yung mga leader dito, dapat ikaw mismo ay marunong tumulong din sa iyong mga nasasakupan. Okay? Ayon sa mga kagustuhan lamang ng Panginoon. So beseeching Him, humihingi na pakiusap tayo. Ba nakikiusap ba tayo sa Panginoon o inuutosan natin yung Panginoon? Kasi sa pakiusap na yan, ito ang ginawa niya, and kneeling down to Him. Hindi utos yon, pakiusap. Kasi makikita natin siya po ay lumuhod. At ang pagluhod po, lalo na po yung mga panahon na may mga hari-hari dito sa ating mundo. Pag sila po ay may pinapakiusap, luluhod dyan o magpapatira pa talaga dyan para pagbigyan. Eh paano pa kaya yung Panginoon ng Panginoon, yung hari ng mga hari? Dapat natin luhuran yan dahil tayo po ay nagpapakababa ng loob. Alam natin po, tayo ay walang kakwenta-kwenta sa Kanya. At kailangan natin na lumuhod para lamang tayo po mapansin. Buong paggalang po yan. Pero anong ginagawa natin? Lord! Diba yung ibang turo ng mga ibang tao? I claim na magkakaroon ako ng maraming pera. Claim it and receive it. Pero dito, siya po ay nakiusap. At buong galang at buong hiya na nagsasabi sa Panginoon ito. Tayo kaya, sa ating kasalanan,
Hiyang-hiya ba tayo sa ating kasalanan at kailangan nating luhuran at pakiusap sa Panginoon? Kasi alam po ng kitongin na to sa kanyang sakit. Si Jesus lamang makapagpagaling sa kanya. Dapat sa ating puso. Ganon din na si Jesus lamang makapagpagaling sa ating spiritual na sakit at iyon yung kasalanan. Dahil siya yung pinakamakapangyarihan sa lahat. Nakatatak ba sa ating puso na siya yung pinakamakapangyarihan sa lahat? At pag hindi natin ito tinanggal yung ating kasalanan, at hindi matatanggal yung ating kasalanan, ay pupunta tayo ng impyerno? Naintindihan ba natin yan? O naintindihan ba natin kahit Kristiyano tayo, alam natin ligtas tayo, pwede pa rin tayong paluin ng Panginoon dito sa mundo dahil sa ating mga kasalanan. At sinabi nga dito, when he was kneeling down, siya po ay nakaluhod and saying unto him, sinabi niya ito sa panglakas loob. Tayo may kasalanan tayo, lakas loob tayo na admit natin yung kasalanan natin at humingi sa Panginoon ng tawad at hilingi pa. Tulad nito, if thou wilt, ito sa Tagalog, kung iyong gugustuhin. Kaya sinasabi ko, hindi totoo yung claim it and receive it, yung parang inuutusan natin yung Panginoon. Lord, bigyan niyo po ako ng kotse. Lord, bigyan niyo po ako ng pera kasi may gusto akong bilhin. Pag hindi ka na pagbigyan, galit ka na sa Panginoon. Di ba maraming ganun Kristiyano ko, no? Sabihin natin Kristiyano talaga. Pag di napabigyan, di na mag-church. Pag nakarinig ng salita ng Diyos na natatamaan yung kanyang sariling ugali, masasaktan. Di ba? Yung talagang ganito na ine-exposition lamang yung salita ng Diyos at talagang ine-explain lang ayon sa salita ng Diyos, nasasaktan. Kasi gano'n naman talaga yung salita ng Diyos Ang salita ng Diyos ay talagang tumatagos na parang double-edged sword. O yung parang isang kutsi, o isang espada na dalawa yung talim magkabilaan. Talagang tatagos yan hanggang sa buto natin. Masakit. Pero ito papagalingin tayo pag naintindihan na tayo nagkakasala. Kasi katulad nitong kitongin, tatawag sa Panginoon ng buong galang. Sabihin, Lord, kung gugustuhin mo, isama natin ito sa ating mga dasal. Lord, kung gugustuhin mo, may ibibigay mo po ito sa akin. Isa pa sa ugali ito, alam ng kitongin kung ginusto lamang ng Panginoon. Wala nang iba-ibang mga kung ano-anong mahal ka dyan o sabihin ng Panginoon na kung ano-anong mga kakantahin o itutula o sinasabi, ay gagaling. Amen? Kung gugustuhin lamang ng Panginoon. Sabi niya, ikaw po, thou canst make me clean. Kayang-kaya mo kong pagalingin. Ngayon, tandaan natin, yung ketong ay isang sakit na hindi basta-basta napapagaling kundi yung Diyos. Kasi pag tinignan niyo Leviticus chapter 13, ang Diyos ang may decision dyan. Ang Diyos ang may decision dyan. Pati yung ating kasalanan, ang Diyos ang may decision dyan. Pero amen, sa piyaya ng Diyos, sinabi sa John chapter 1 verse 9, 1 John chapter 1 verse 9, ang sabi ng 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, sa Tagalog, pag tayo ay nagkukumbisa ng ating kasalanan, sa konteksto po nito, kausap yung Panginoon. Hindi yung pare, ha? He is faithful and just to forgive our sins. Sa Tagalog, siya po ay tapat. At siya po ay may hustisya na ipatawad ang ating kasalanan. Yung ibig sabihin ng hustisya na ito, pag tayo ay aminado sa ating kasalanan, talagang humihingi ng tawad sa Panginoon, alam niyo kagustuhan niya? Magpatawad. Yun ang kanyang hustisya. Pag hindi ka humingi ng tawad sa Panginoon, hindi ka papatawarin ng Panginoon. Naintindihan? So, ano yung kagustuhan ng Panginoon sa ating kasalanan? Hilingin na ito ay patawarin at aminin natin na tayo makasalanan. Siyempre, pag tayo humihiling na patawarin, ay hindi na natin ito gagawin kasi kasama doon yung repentance na pinag-uusapan natin every Friday, 2 Friday na. Sabi niya, siya po ay may hustisya at tapat na patawarin ang ating kasalanan. And, hindi pa natatapos, and to cleanse us from all unrighteousness. At linisin tayo sa lahat ng mga katiwalian natin. O ibig sabihin sa ating pagiging makasalanan. Ganon yung kagustuhan ng Panginoon. Alam ba natin yan? Tumatatak ba sa ating isip yan na yung Panginoon,
Hello? Gusto niya na aminado tayo sa ating kasalanan, na talagang tayo nalulungkot sa ating kasalanan, na alam natin na ito yung kasalanan natin ay ikamamatay natin o ikapapahamak natin. Diring-diri tayo sa ating kasalanan, hiyang-hiya tayo sa kasalanan natin, na kailangan natin na ihingi ng tawad sa Panginoon. At yun ang gusto ng Panginoon. Naintindihan ba natin yan? Amen. Amen. Importante yan, hindi yung, oy, humingi ako tawad, okay na, magkakasala ulit ako. Again, pinag-aralan natin repentance, dapat hindi na natin ginagawa ito as much as possible. Magiging mapagmatsyag na tayo. Magiging talagang gustong-gusto natin magiganti sa ating ginawang kasalanan, na gawin natin yung tama sa Panginoon. Yung paghiganti sa kasalanan natin is, hindi na gagawin ito. Nagagapi natin yung pagiging makasalanan. Sa patulong lamang ng Panginoon. Kaya po ito ulit, itong kitongin, siya po ay lumapit sa Panginoon. Kapag hindi ka paligtas, lumapit ka na sa Panginoon. Gusto ka niya pumunta ng langit, hindi ka niya gusto pumunta ng impyerno. Okay? Decision mo yan kung ayaw mong tanggapin. Pag tinanggap mo, ibig sabihin, yung kapangyarihan ng Panginoon ay pinapabayaan mo. Dahil siya lamang maagawa nito. Siya lamang naagawa pag naintindihan niya yung mensahe na ito na kailangan niya pumunta ng langit sa pamamagitan ng humingi ng tawad sa Panginoon, pagiging pagtalikod sa inyong makasalanan. Yung Diyos yung nagbibigay niya ng lakas sa inyo at pagkakaintindi. Kahit magsalita ako na magsalita dito, hindi niyo maintindihan yan. Kung naalala niyo yung mga devotion natin, sinasabi dyan, yung Panginoon, hindi niya bibigyan ng pag-intindi yung mga taong hindi na gusto mong pagbibigyan. Yes, yung ibang mga Pariseo, naiintindihan nila yung bagong bagay. Pero dahil ayaw nilang makinig sa Panginoon, tinatanggal yung pagkaintindi nila. Amen? So, huwag nyo antayin. Kasi yung nagbibigay sa atin ng lakas, pag hindi pa kayo ligtas sa yung banal na Espiritu. Yung nagpapaintindi ng sinasabi sa Biblia at pinapagawa, ako lang, speaker lang naman ako eh, tagapagsalita, yung banal na Espiritu yung nagpapaintindi sa inyo. Amen? Hindi ko ito lakas, galing sa Panginoon ito. Kaya nga dapat sa Biblia tayo. So yun yung point number 1, paano po yung pag-uugali ng kitongin at ano ito sa ating buhay. Marami tayong kasalanan, hanapin nyo sa Biblia kung ano yung tama at mali. Okay? At dito, sa verse 41, ang ating Panginoon ay hindi parang isang patay na kahoy lamang na wala siyang pakialam. Diba? Hindi siya parang poste lamang dyan na walang pakialam. Mabangga ka man o hindi. Bahala ka sa buhay mo. Basta ka poste dito na matatag. Wala akong pakialam sa'yo. Hindi siya ganun. Sa verse 41, ang sinabi dito, and Jesus moved with compassion. Nandun yun tayo. At si Jesus ay talagang naantig sa kanyang awa, ng kanyang awa. Tingnan dahil sincero po itong kitongin na ito. At nakita niya yung pananampalataya ng kitongin na naintindihan niya yung Panginoon lamang ang makakapagligtas sa kanyang sakit. Dahil alam niya si Jesus ay Panginoon. Naantig yung Panginoon sa pananampalataya nitong kitongin na ito. At siya po ay naantig na may awa. Ganun po yung ating Diyos. May justisya siya sa mga ayaw maligtas, pupunta ng impyerno, galit siya sa makasalanan, pero pag tayo po ay lumapit sa Kanya ng buong kababaang loob, at talagang inaamin tayo natin makasalanan at alam natin na siya lamang makapagpatawad sa atin, magtatanggal nitong pagiging makasalanan sa atin, siya lamang makapagbago sa atin, siya po ay maaantig. No? Na merong talagang awa sa atin. No? May awa siya sa atin. Kaya ang ginawa ng Panginoon, ganito. Okay? Pinakita niya lang to. Tandaan natin, sinabi ng kitongin, pag iyong gugustuhin. Pero binigyan ng action ng Panginoon para makita ng sangkatauhan na siya talaga ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Put forth his hand and touched him. Ang ginawa niya, in-extend niya yung kamay niya, hinawakan yung kitong. Whoops! Tandaan natin, ang ketong nakakahawa. Parang kasalanan.
Pag hinahawak-hawakan natin yung kasalanan, ibig sabihin, ine-entertain natin yung kasalanan, mahahawa tayo. Kaya huwag niyo entertain yung kasalanan. Pero dito si Jesus po ay Panginoon. Hindi niya na-entertain yung ketong. Pero in-extend niya yung kamay, pinapakita niya dito, siya po ay may awa. At may kapangyarihan siyang hindi tablan ng kasalanan o ng ketong sa ating kasalanan. Kasi hindi siya, ay isang bagay lang hindi kaya ng Panginoon, magkasala. Mamaya may explain natin yan. Hinawakan niya para makita niya ng mga tao na siya yung Panginoon. At makita natin kung gaano po maawain yung Panginoon sa atin. Amen? Hinawakan niya at sinabi niya, and says unto him, sa Tagalog, at sinabi sa kanya, I will be thou cleansed. Sabi sa Tagalog, gusto ko, ikaw ay malinis. Yun po yung sa Tagalog nun. Gusto ko, at ikaw ay malinis. Yun po yung gusto ng Panginoon sa atin. Pag tayo hihingi ng tawad sa Kanya, katulad ng pag-aralan natin sa 1 John 1:9, okay? Nalikot ko yung yan. Gusto ng Panginoon na tayo ay malinis. Siguraduhin mo niyo mula sa puso niya. At sabi dito, no? Hawakan tayo kagad ng Panginoon. Kaya pag ikaw talaga ay mula sa puso na gusto mong maligtas, ikaw ay humihingi ng tawad sa Panginoon, ikaw mismo lumapit sa Panginoon ng buong lakas ng loob at aminado kang ikaw ay kasalanan. Sabi mo, Lord, ayoko na maging makasalanan. Gusto ko na maging alipin mo. Gusto ko nang sumunod sa iyo ng buong puso. Dahil nagawa mo yan dahil sa banal na Espiritu, yung kapangyarihan ng banal na Espiritu, ikaw po ay papagaling sa pagiging makasalanan mo. Babaguhin ka ng Panginoon. 2 Corinthians 5:17, ang sinabi 2 Corinthians 5:17, paulit-ulit lang ng mga verses na to, pero magandang paalala. Therefore, if any man be in Christ, sa Tagalog, gayon pa man, kung may taon talagang siya ay na kay Kristo na, ibig sabihin siya talaga ay nagpasakop na kay Kristo, siya ay talagang, alam niya, siya ang nagmamay-ari sa kanya ay si Yesu Kristo, he is a new creature, siya po ay bagong nilalang niya. Bagong nilalang na. Binago siya ng Panginoon. All things are passed away. Yung mga bagay tungkol sa kanya nung luma ay talagang lipas na yan. Behold, all things are become new. Sabi niya, lahat ng mga bagay ay ginawa ng bago. Binago ng Panginoon. Gusto kang baguhin ng Panginoon pag hindi ka paligtas. Pag ikaw ay ligtas na at may nakita kang may kasalanan sa iyo, may ginagawa kang kasalanan, ay ito ay babaguhin ng Panginoon para sa iyo. Kaya lapitan mo siya. Dahil gustong-gusto ng Panginoon na ikaw ay baguhin niya. Pero ganito po talaga yung batas ng Panginoon. Gusto niya aminin mo. At mula sa iyong puso ay ayaw mo nang gawin ito. Kasama na doon yung banal na Espiritu sa bawat isang ligtas. Binigay niya yung kanyang sarili sa atin. Ginawa tayong templo. Pagmamayari na tayo, ay bibigyan tayo ng lakas sa gawin ito at papaalala yung mga bagay na mga dapat maalala natin. Ganon katindi yung Panginoon sa atin. Kaya sabihin niyo sa inyong sarili, hindi ko kayang linisin yung aking sarili kundi sa Panginoon. At sa oras na kayo po ay humingi sa Panginoon, tandaan nyo, ibig sabihin ito ay commitment. Ibig sabihin, gusto nyo na ito gawin habang buhay. At isa po dito yung tungkol sa, i-add ko lang kasi, alam niyo ba yung ibig sabihin na accountability? Or take ownership? Kung ano man yung mali mo, hindi ka na magsisisi sa iba. Hindi ka na magtuturo. Kasi tayo mahilig tayo magturo, di ba? May kasabihan yung ibang tao, turo ka ng turo, pero ilan yung daliri na tumuturo sa'yo? 3. 2 kadalasan doon, minsan paling pa to. Di ba? Minsan pa ganun pa. Di ba? Turo ka ng turo, pero 3 daliri nakaturo sa'yo. Pagkasalanan mo, take ownership mo. Aminado ka dapat. Diba? Responsibilidad mo yung kasalanan mo. Kapag ikaw ay pinatawad ng Panginoon pero kailangan mo pa rin mapalo, papaluin ka. Amen? Kaya iwasan nyo magkasala. Amen? Iwasan natin magkasala. Hindi nyo. Kasama ako dyan.
Pero sabi ng Panginoon, gusto ko kayong malinis. Gustong-gusto niya. At ginawa nito, and tingnan nyo and as soon as he had spoken, sa verse 42, agad-agad nung siya po ay nagsalita, kasi unang ginawa niya, hinawakan niya eh. Hindi nahawa yung Panginoon dahil Diyos siya. Immediately, ano ibig sabihin ng immediately? Agad-agad. Instant. The leprosy departed from him and he was cleansed. Yung ketong na hindi napapagaling ng kahit sino mang tao kundi yung Diyos lang, agad-agad nawala at malinis na kaagad yung ketongin. Kasi kunyari, iparehas natin sa ketong ngayon, sabihin natin talagang yung kamay mo ay putol na dahil hindi mo alam na nagagasgas na o sumasayad-sayad yung kamay mo o yung paa mo sumasayad-sayad na. Pagkahawak ni Kristo nagsalita, agaran, nabuo kagad yung paa niya o yung kamay niya. At wala nang nibahid na isang peklat ng sugat. Alam mo ibig sabihin nito para sa atin? Diba? Meron sinasabi dito, ang ating kasalanan hindi na inaalala ng Panginoon. Katulad na sinabi sa Psalms. Sa oras na tayo pinatawad ng Panginoon dahil tayo sincero sa ating kasalanan. Sabi dito sa Psalms, gaano man kalayo ang silangan sa kanluran or east to west. Saan yung east dito? Dito, di ba? Dito ba yung araw? Saan yung west? Dito. Gaano man kalayo yan sa isa't isa, hindi nagkakatagpo yan eh. Ganun din kalayo na kinalimutan na ng Panginoon yung kasalanan natin. Ganun niya kamahal yung mga taong aminado sa kanilang kasalanan at yung aminado silang at gustong-gusto ng mga tao na ayaw na magkasala at sumunod sa Panginoon. Agaran yan. Pag ginusto ng Panginoon, wala na. Sabihin ng Panginoon, anong kasalanan sinasabi mo? Napatawad na kita. Amen? Napatawad na kita. Ganun yung Panginoon. Ngayon, ganun din ba tayo mga tao? Sana makita natin na sincero. Kasi sa ating mga tao, kaya maraming Kristiyano naloloko eh. Kunwari sincero, pero ganun. Pero makikita naman natin sa ugali ng tao na yan. Okay? Pero as much as possible, patawarin. Just be careful. Ano doon pa rin ako maging careful ka na pwede mangyari. Pero wag ka nang magtanim ng galit sa tao na yan. Amen? Alam ko yung trust mo, ito mahirap yan. Pero just forget it na. Sabihin natin, ito may kasalanan dating ganito. Pero hindi na natin siya nakikita sinungaling. Pero maging mapagmatsyag lang tayo. Amen? Lalo na sa ating sarili. Kung dati ikaw ay sinungaling, dati ikaw magnanakaw, dati ikaw ay manyak, di ba? Dati ikaw ay babakla-bakla, tutomboy-tomboy. Maging mapagmatsyag ka sa ugali mo na yan. Magnanakaw ka, o ano man. Para hindi na maulit. Di ba? Kasama natin yung sa pinag-aralan, yung salita ng Panginoon, balance dyan. Amen? Hindi niya kinokontradict yung kanyang sarili. Hindi niya nilalabanan yung kanyang sarili. Amen? Para yan sa atin. So, ganun yung Panginoon sa atin. Naintindihan? Tinuturuan din tayo dito, magpatawad tayo na maayos. Okay? So, yes, sasabihin ko sa inyo, para sa kabutihan nun, pagmatsagan natin yung mga kasama natin. Hindi para siya ay sabihin, para ipapakos natin sa krus. Bro, yan na naman. Kasi, parang bata. Pag tayo po ay bata, baby, yung baby ba, alam niya paano pumunta ng banyo? Para umihi, tsaka magbawas. Hindi, di ba? Nagkakalat. Pero sa paulit-ulit na nagmamatsagan natin yung mga kapwa natin, dahil concerned tayo, again, may salitang concern, may awa tayo. Gusto natin siya mapabuti. Hindi para sabihin na mas mabuti ako sa'yo. Amen? I-remind natin sa kanila. Minsan masasaktan sila, lalo pag mayabang pa yan. Pero sa atin, bawat isa, tandaan natin, hiningin natin ng tawad din ng buong puso sa Panginoon. Huwag tayo magmayabang. So, ganun yung Panginoon. Kakalimutan niya.
Wala na. Nakikita ng Panginoon yung kabutihan na binigay niya sa atin. Kasi kabutihan niya yan eh. Pero, pagkatapos po dito, may binilin po yung Panginoon. Sabi sa verse 43, tingnan niyo verse 43 sa inyong Bible, para please, maging matatas din tayo. Alam ko, medyo malalim na English dahil medyo luma yung English dahil King James po ito. Okay? Hindi naman ito yung pinaka-old English, pero medyo luma pa rin. And he straightly charged him. Ang straightly charged him dito, at agarang, ang charge po dito, hindi yung charge na parang charger na magkakakuryente inutusan siya ni Jesus. And forthwith sent him away. At ganun pa man siya ay sabi niya, okay na, pwede ka na lumabas. At ito yung sinabi ng Panginoon. May utos, may bilin ka agad yung Panginoon. Okay? And saith unto him, see thou say nothing to any man. Sa verse 44. Sabi, at sinabi niya sa kanya, see thou say nothing to any man. Sabi niya, huwag ka magsabi kahit kanino tungkol dito na ikaw ay aking pinagaling. May utos yung Panginoon. Pag tayo po ay pinatawad ng Panginoon sa ating kasalanan na yung Panginoon lamang na pagpatawad, may utos din yung Panginoon. Diba? Pag tinignan natin sa John, yung kausap ni Jesus, yung Samaritanong babae, yung, di ba, lumapit siya sa John chapter 5 yata yun? Sa John chapter 5. Basta nasa John yun, yung talagang woman at the well. Yung woman at the well po na yun, ang nangyari po ay, si Jesus po ay humihingi ng tubig. Diba? Si Jesus po ay humihingi ng tubig dito sa babae na ito. Dahil siya ay uhaw physical. Ngayon, yung babae, binigyan siya. Tapos sinabi ni Jesus, alam mo ba, may tubig na nagkakatanggal ng uhaw? Siyempre, nagtaka yung babae. Ano to, humingi ka ng tubig sa akin, tapos may tubig na nakakatanggal ng uhaw na kahit kailan, hindi ka na mauhaw pang muli. Naintindihan? Pero sinabi ng Panginoon, nagturo siya sa babae. Sabi niya, di ba ikaw? Sabi ng ganon. Ilan sabi ng Panginoon? Saan ba yung asawa mo? Sabi ng babae, wala po akong asawa. Sabi ng babae. Sabi ng babae. Nasabi naman ni Jesus sa kanya, oo, wala kang asawa. Sa John chapter 4 yun. Wala kang asawa. Tama ang iyong sinabi. Wala kang asawa. At ang dami mo na naging asawa at yung kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Nagulat na yung babae ngayon. Sabi, estranghero to, Hudyo ito, ako ay Samaritano. Paano niya nalaman? Tapos sabi ng Panginoon, sabi ng babae, ikaw ay galing sa langit. Parang ganun. Nire-rephrase ko na lang. At sinabi ng Panginoon, ako yung tubig na. At sinabi niya tungkol sa tubig na yan, inulit niya. Sabi niya, ako yung tubig na magbibigay ng buhay sa iyo. At hindi ka na mauhaw pa muli. Naintindihan ng babae na siya yung nagpapatawad. Diba? Anong sinabi niya sa babae? Nung yung babae talagang nanampalataya sa kanya. Sabi ng Panginoon sa babae, huwag ka na magkasala pang magmuli. At pag tinignan niyo rin si John ulit, next chapter siya, I think John chapter 7, 8, and 9. Check niyo na lang. Alam niyo yung babaeng papatuhin? Dahil papatayin siya? Gusto siyang patayin, pero hindi siya mabato-bato ng mga Israelita, mga Hudyo. Kasi anong nangyari sa babae na yun? Nahuli siyang nakikiapit. Hindi niya asawa yung nakatalik sa kanya. Huli, caught in the act. At sa batas ng mga Hudyo, kung hindi pa sila po ay nasakop ng Romano, ang mga Hudyo babatuhin siya hanggang mamatay. Pero ng mga panahon na yun, hindi sila basta-basta death sentence hanggat hindi po pinapayagan po ng gobernador ng Romano doon sa Israel. Kaya sila, sinubukan nila si Jesus. Dahil sinasabi ni Jesus, siya yung Panginoon. Oh, nakita namin itong babaeng ito, nakikiapit. Anong masasabi mo?
Kasi pag sinabi ni Jesus na batayin niya hanggang mamatay, hindi niya sinunod yung gobyerno na yung kanyang hustisya, sabi ng Panginoon na yung gobyerno mo yung masusunod doon. Sabi niya, sino ba sa inyo nagkasala? Kung sino sa inyo ang hindi pa nagkasala, batuhin niyo. Ikaw mauna. Wala nagbato. Maya-maya, umalis sila lahat. Ngayon, humingi ng tao yung babae. Di man nasabi doon. Pero sabi ni Jesus, huwag ka nang magkasala pang magmuli. Katulad dito, may utos yung Panginoon. At tulad sa ating mga nanampalataya at humingi ng tawad sa Panginoon, umasa tayo sa lakas ng banal na Espiritu at hindi na tayo magkasala pang magmuli. Amen? Tandaan nyo yan. Kasi yun yung utos ng Panginoon sa atin. Huwag na natin gawin ulit yan. Amen? Sa pamagitan ng lakas ng banal na Espiritu, umasa tayo ng umasa. At pag ikaw ay hindi sumunod o nagkamali ka magmuli, ibig sabihin hindi ka umaasa sa banal na Espiritu. Naintindihan? Amen? So dito may inutos yung Panginoon. Sabing ganon, huwag mong sabihin kay kaninong tao. Ngunit, go thy way, ikaw ay umalis, show thyself, sa verse 44 show thyself to the priest and offer for thy cleansing those which Moses commanded for a testimony unto them. So, ang gusto muna po ng Panginoon, huwag mo muna ipagsabi. Ngunit kasi noong mga panahon na yon, sakop pa sila ng batas ni Moises. Ng Panginoon ayon kay Moises, kasi hindi pa bagong tipan nito. Okay? Hindi pa namamatay si Jesus. Hindi pa siya nagiging sakripisyo para sa makasalanan ng mga mananampalataya. Sabi niya, pumunta ka muna sa pari, ipakita mo ang iyong sarili, magbigay ka ng mga offering na sinasabi ayon sa batas na binigay ko kay Moises para malaman ng mga pari na ikaw ay magaling na. At sabihin ng pari, ikaw ay magaling niya. Ito po ay ayon sa Leviticus chapter 13. Pag binasa niyo po yung Leviticus chapter 13. Kasi si Jesus po ay hindi pumunta dito sa mundo para baguhin yung sarili niya mismong batas, kundi siya yung katuparan ng batas. Amen? Ngayon, wala na yung mga bagay na ito dahil ceremonial law ito tungkol sa mga kasalanan. Kasi ito po yung mga kahalintulad ng kasalanan. Si Jesus yung kapatawaran ng kasalanan. Amen? Pag tayo ay talagang tunay na nananampalataya, tayo ay tunay na aminado tayo sa ating kasalanan at humihingi ng tawad kay Jesus. So, gayon pa man, dapat pag tayo ay napatawad ng Panginoon, siguraduhin natin tayo ay susunod sa Kanya. Amen? So, ibig sabihin nito, wala tayong karapatan na magkasala pang magmuli. Kasi yung iba, iniisip nila, Kristiyano na ako. Kaya anytime pwede na ako magkasala. Kasi papatawarin ako ng papatawarin ng Panginoon. Amen? Mawawala yung pabor ng Panginoon sa'yo. Mapapansin mo yung joy mo, wala. Lagi na lang magulo ang isip mo kasi patuloy-tuloy ka magkasala eh. Yes, sabihin natin, ligtas ka. O ligtas ka ba talaga? Ikaw makakaalam na ng Diyos. Amen? Mapapansin lang namin kung ligtas ka, isipin naman, parang hindi yata kasi paulit-ulit na pagsabihin na tungkol sa salita ng Diyos eh. Kaya nagkakaroon tayo ng church discipline eh. Diba, pag hanggang church na nakikiusap sa'yo na talikuran mo na yan, ituturing ka muna hindi mananampalataya, ituturing ka hindi member ng church. Para sa kabutihan ng mananampalataya. Kasi sa oras na humingi ng tawad dyan, siyempre, reinstate sa church yan. Diba? Kasi ang tunay na Kristiyano, iiwasan na yung kasalanan niya muli. Amen? Pero ito, parang tao lang rin. Okay? Kaya sinasabi rin ng Panginoon na dapat hindi ka na magkasala kasi binago ka na niya eh. Pero sa verse 45, dahil makulit ito, but he went out and began to publish it much. Ang ginawa ng Kitongin, sobrang excited, nakalimutan yung utos ng Panginoon. Tandaan natin lagi utos ng Panginoon ha. Lumabas
doon sa bahay, o kung saan siya pinagaling, at sisigaw na pinagaling ako ni Jesus. Tuwang-tuwa siya. Sabihin natin mahal na mahal niya yung Panginoon, pero mali pa rin yung ginawa niya, ha? Huwag natin gawin to. Pero gawin natin na ipagmayabang natin sa Jesus. Amen? Pero ano yung utos muna sa atin? Huwag kang magkasala. Okay? To publish it much and to blaze abroad. Sabi, blaze abroad, ibig sabihin talagang, parang, yung blaze kasi, ang ibig sabihin ng blaze is talagang lumaganap. Parang apoy, mabilis lumaganap. Di ba? Sabi, blazing fire. Ibig sabihin na lumalaganap. So, blaze abroad the matter. So, kumalat itong balita. In so much that Jesus could no more openly enter into the city. O sa Tagalog, ganon, dahil kumalat ng todo, hindi na makapasok si Jesus sa syudad. Bakit? But was without in desert places, kundi nandoon na sa desyerto, dahil malawak yun. And they came to him from every quarter. At dumagsa yung mga tao sa kanya sa lahat po ng sulok ng mundo kung saan nakalat yung balita. Pansinin natin yung ating kasalanan, kaya sabihin natin, napatawad na tayo. Pag di tayo nakinig ulit sa Panginoon, parang domino effect yan. Hindi lang ikaw yung nagkakaroon ng problema. Pati yung ibang magkakaroon ng problema din dahil sa iyong kasalanan. Kung maalala niyo po doon sa Old Testament, meron po doon, sa Joshua po yun, isang tao, sinabi ng Panginoon, na dapat walang magtatago ng kung ano-ano sa mga kinukuha niyo. Meron isang tao doon sa Old Testament, ang ginawa niya, tinago niya pa rin. At yung buong Israel po doon ay talagang nawala yung blessing sa kanila ng Panginoon. Lagi na sila nagkakaroon ng mga aberya. Marami namamatay, natatalo sila sa gera nila. At nalaman-laman, meron pala isang tao na hindi sumunod sa utos ng Panginoon. So tingin mo yung kasalanan mo, ikaw lamang nagkakaroon ng problema? Hindi, mga kasamahan mo nagkakaroon din ng problema dahil sa kasalanan mo. Kaya aminin mo na yan. Tigilan mo na yan, amen? Pinatawag ka na ng Panginoon, magkakasala ka pa. Nang damay ka pa ng iba. So, tigilan natin yung mga kasalanan natin. Malakas po yung consequences sa kasalanan. Shh! Ligtas naman tayo, hindi may consequences yung ating kasalanan dito sa mundo. Amen? So, ulit anong napag-aralan natin dito? Huwag kayo mahiya na lumapit sa Panginoon dahil sa inyong kasalanan. Kundi buong puso, buong hiya, at buong pananampalataya na alam nyo dapat na si Jesus ay kayong patawarin. Basta talagang sincero kayo sa inyong puso at sincero kayo na talagang susundin yung Panginoon. Ang Panginoon, ang kanyang kagustuhan, mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Ang kanyang kagustuhan, hindi na tayo magkasala pang muli. Ang kagustuhan niya, mabuhay tayo na maayos. Ang kagustuhan niya, hindi tayo mandamay sa iba. Amen? Kung hindi ka paligtas, inaantay ka na ng Panginoon. Pag hindi mo sabihin sa iyong sarili, Lord, pakasalanan ako. Para kung itong kitongan na ito na ikaw lamang makapagpatawad sa kasalanan ko. Tayo ba? May kasalanan tayo? Maging tunay na tao naman tayo. Pag lalaki, magpakalalaki ka. Pag babae, magpakababae ka. Aminin mo yung kasalanan mo. Aminin mo na ikaw ang may gawa nito. Huwag ka na magturo ng iba. Ihingi mo na ng tawad sa Panginoon at huwag ka na magkasala pang magmuli. Amen? Yun po ang kagustuhan ng ating Panginoon. Sana maalala natin itong mga bagay na to lagi-lagi. Hindi lang ito basta-basta si kwento ng isang ketongin na pinagaling. Kasi ulit, ang ketong ay parang kasalanan. Ang ketong, ang makapagpagaling lamang sa ketong ay ang Diyos. Ang sakit nating espiritual, kasalanan. Ang makapagpagaling lamang dito ay ang sino? Sino? Sino makapagpagaling sa kasalanan natin? Sabihin natin lahat, sino? Amen. Isa puso niyo po yan.
At iwasan nyo na yung kasalanan para hindi na tayo magkaroon ng mga aberya. Amen? So let's bow our heads and pray. Panginoon, marami pong salamat na binigyan niyo po kami ng turo dito tungkol po sa kitongin. Lord, hinihiling po namin sa inyo na hindi po kami mahiya at hindi po kami manisi at hindi po kami maging matigas ang ulo, kundi aminin namin ang aming kasalanan. Paglakas ang loob ng buong paggalang humiling sa inyo ng kapatawaran. Pagalingin niyo po kami sa mga kasalanan namin. Pagkat alam po namin ng iyong kagustuhan ay talikuran namin pagiging makasalanan at sumunod sa inyo. At sana maalala po mo namin na talagang ikaw po ay nagpapatawad sa aming mga kasalanan. Ganon din po, Lord, tulungan niyo po kami na maalala lagi. Alam ko po na tinutulungan niyo po kami, ngunit huwag niyo pong pabayaan na kami po ay maging matigas ang ulo, kundi gawin lagi ang tama para sa inyo. Para po mabiyayaan kami ng joy all the time at kung ano po pong biyaya na balak po bawat isa sa amin at hindi kami mandamay dahil sa kamalian na aming ginawa. Lord, muli kami po ay nagpapasalamat sa oras to at darasal din po namin na kami po ay blessed na mapagbigay sa inyo, makapag-worship sa inyo through giving. Naway Panginoon, yung bawat isa ay magbigay ng tithes at kung may offering ng buong pagmamahal sa inyo at sila po ay masaya dito. Huwag niyo po pabayaan, Panginoon, na ang aming puso ay magbibigay dahil napipilitan, kundi mahal na mahal ka namin. Maraming salamat po, Panginoon, and we pray all this, Lord, in Jesus' name. Amen.